Hello guys! Kamusta kayo? I'm here again, your Pinay vlogger in Finland, Sheena Chanitas. So, kamusta kayo guys? Ang daming nangyayari at alam kong ang dami ding mga bagong updates about dito sa Finland. But for today's vlog, visa process under family ties. So, ito na lang muna. At pasensya na kayo kasi matagal ako lagi mag-upload ng vlog kasi simula pagdating ng mga anak ko na busy din. Busy sa kanila, busy din sa work. So, dinahilan ko lang talaga kasi tinatamad talaga ako. Sorry guys. And anyway, gusto ko po sanang mag-hi sa mga na-meet ko po sa DVV. Thank you so much. Sobrang na-shock ako. Hindi. Na-shock talaga ako kasi nagulat ako. Nagulat ako, diba? Sabi ko sa'yo, double shock talaga yun. Kasi hindi ko in-expect na makikilala niyo ako. Thank you so much po. Good luck po sa magiging career po dito sa Finland, sa magiging buhay niyo po dito sa Finland. Sana po positive lang. Ganun. Kahit na maraming mga changes ngayon, go lang guys. Wait lang. Inaw lang ako ng tubig. Gusto ko i-share sa inyo guys kung paano yung process ko sa mga anak ko. At kung magkano yung ginastos ko kasi alam ko marami na ring naghihintay ng vlog ko, marami nagtatanong. Pasensya na kayo kung matagal ako mag-reply. Pasensya na po. Hindi ko po alam. Charot. Hindi ko po alam, Your Honor. Ano ba yan? Ano ba nagsasabi ko? But anyway, umpisa na natin. Gusto ko lang po mag-disclaimer na yung mga sasabihin ko po ay based po sa experience ko. At magbibigay lang din po ako ng konting tips po. Based lang din sa experience ko. Para sa kaalaman nyo po, ang pagpaprocess po ng visa ay may dalawang klase. Tagalog na Tagalog. There's two types of visa processing po. Yung paper submission and online submission. So, umpisahan natin dun sa requirements. Ano ba yung mga requirements na sinubmit ko sa Interfinland? So, yes, pagka nag-apply ka ng online application, sa interfinland.fi ka po pupunta. Ang ginamit ko pong account ay account ko. Hindi na po ninyo kailangan paggumawa ng account katulad ng sa husband ko. Basta minor, 17 below, yun. So, account po ng parents ang gagamitin. So, account ko ginamit kasi ako yung magiging sponsor. At ang reason kasi si Daddy Elger nag-aaral pa lang at wala pa siyang part-time. So, ako yung may permanent job. So, ako yung may malaking chance na mabigyan ng approval para sa mga anak ko. So, isa-isahin natin kung ano yung mga requirements na niready ko at sinabit ko sa Interfinland. Number 1 is yung original PSA birth certificate with TFA apostilled and legalized from the consulate. Next is, of course, passport ni Donald at ni Sofia. Yung resident permit ko, yun, sinabit ko. Bank statements within past 6 months. And then, copy of my tax card, tax decision, and tax return. And yung contract of employment. So, yun yung mga requirements na niready ko. Isa-isahin natin. So, pagka mag-apply ka ng application ng mga bata, ang gagamitin pong form, ang pipiliin nyo pong form ay yung PK4 Form Plus. So, yun yung fill out nyo. Dahil dalawa sila yung apply ko, so dalawang form yung ginamit ko. Separate yun para kay Donald and para kay Sofia. Wait lang guys, commercial ulit. Ayun. So, tips lang guys. Although, pwede naman kayo gumawa ng drops sa Interfinland. Pero, for me, bago ko gumawa or bago ako nag-fill out ng form at nag-apply sa Interfinland, ginather ko muna lahat ng requirements. Actually, lahat naman ng requirements
hawak mo na hawak na ng sponsor sa'yo. Kailangan mo na lang talaga sa anak mo yung birth certificate. So, ito rin yung isang tips na ginawa namin. Dahil kinuha ko nga si Daddy Elgen, siya yung una kong kinuha. Ginawa namin ay, nung nasa Pinas pa lang siya, pinaasikaso ko na sa kanya yung birth certificate ng mga bata at pina-apostle na lang. Kasi yung legalization, isasanda lang naman siya through LBC. So, isa pang tips para hindi na rin kayo maabala, guys. Ganito po kasi nangyari sa amin yung story about sa birth cert. So, meron na kasi akong stock na original birth certificate from PSA ni Donald tsaka ni Sofia. So, yun yung pina-apostle namin and then sinend dun for legalization sa consulate. Pero nangyari, na-return siya kasi yung birth certificate na nasubmit namin ay expired na siya. Hindi ko nga alam kung saan makikita yung expiration. Saka hindi ko alam na na-expired siya. Akala ko kasi yung sinasabi na 12 months yung apostle, yung pala yung birth certificate mismo. So, sabi sa amin ng consulate, alam niyo ba na 2019 tong sinend nyo? So, yun nga, hindi namin alam. So, pinaresubmit na lang kami. Pero ang sabi, hindi na namin kailangan pang magbayad ulit. Mag-resubmit na lang kami ng updated original PSA with apostilled and then send na lang ulit sa LBC. Ganon. So, ganun yung nangyari, guys. Nag-submit kami ulit. Kumuha kami ulit ng birth certificate ng mga bata, pina-apostilled ulit, at pinalegalize. So, about naman sa price ng birth certificate, less than 200 lang naman, parang mga sa 140 or 150 lang naman. Tapos yung pa-apostle naman sa DFA, hindi ka na rin naman gagastos ng 200 or parang 100 lang ata yun kung normal days. Pero kung expedite, parang times 2 dun sa normal price. And then, so ito yung medyo pricey kasi naabutan kami ng ng updated price ng legalization. Before, yung previous price ng legalization sa Pilipinas, 1,800 lang yon. Pero, biglang nagbago, nag-update. So, naging 3,700 siya. Per documents yon, per birth certificate yon. Sa documents, yun yung malaki na binayaran namin. Yung legalization. So, once again, yung legalization price, itong 2024 ay 3,700 or 60 euro. Nagdadry talaga yung throat ko. Pero gusto kong tapusin itong vlog na to para sa inyo. Sorry. May additional fee ka pa na for courier fee through LBC, which is 300. Ito yung advice ko, guys, para updated yung price saka yung bank account. Mas maganda kung mag-email muna kayo sa consulate para sa updated price and address and account number kasi nagbabago sila, guys. So, para lang din hindi kayo maabala, 'di ba? So, ito yung email address nila. Ito yun, consulate.mni.gov.fi. So, yan. Ano naman sila? Nagre-reply din naman po sila agad. Ito yung mga requirements for legalization. Una-una ay yung passport copy. Nagsabit ako ng passport copy ni Donald ni Sofia bio page. And then, passport copy ko rin. And, of course, yung proof of payment. So, nagbayad ako through bank. Kaya, ginawa ko na, screenshot ko na lang. And then, sinend ko through email sa father ko. Pinrint na lang nila. Ayun. So, tapos yun, hindi ka pwede, guys, pag nagpa-legalize ka, hindi ka pwede mag-walk-in. Talagang through LBC lang talaga. Para may idea kayo, nag-submit kami ng requirements for legalization ay May 17 at na-deliver siya sa amin at May 21, 2024. So, mabilis lang din siya. Ito yung medyo marami, guys, yung bank statements ng
for past 6 months. So, yung ginawa ko guys, kasi limited lang talaga yung MB dun sa Interfinland. Like, parang hindi mo masasabi talaga siya ng paisa-isa. So, ang gagawin mo guys, i-merge mo siya. Ako, ang ginawa ko lang, nag-search lang talaga ako sa Google ng mga free merge documents. Although, pagka sobrang gamit mo siya, like, magbabayad ka na sa next ano mo. So, ang ginagawa ko, naghahanap lang ako ng free ganyan. Para lang, masubmit ko siya in one, files, ganun. So, yun yung mas madali. May mga free sa, guys, sa Google. Search lang kayo. I-merge yung mga documents niyo para organized din siya. Lalo na tong, bank statement. Napakadami. So, regarding naman sa payslip, hindi ako nagsubmit ng payslip online sa Interfinland kasi hindi lang naman nila bank statement. Pero, i-ready nyo rin yun guys kasi in case na hingiin sa inyo, naka-ready na rin siya. Ayun. And, yung next naman is yung tax card. So, dito naman ay madali lang naman kumuha ng tax card. Punta lang kayo sa may umavero.fee. Diyan yung madadownload guys yung tax card nyo, yung tax return, tsaka yung tax decision. By the way, huwag nyo rin kalimutan yung PK4 form plus. Yun yung fill-upan nyo, okay? So, bawat isang bata, isang PK4 form plus. For example, may sariling PK4 form si Sofia, may sariling PK4 form si Donaj. So, dalawang application yung gagawin mo. Ako ang ginawa ko nang nag-apply ako online, kung ano yung sinabit kong requirements kay Donaj, ganun din yung sinabit ko na requirements kay Sofia. Kumbaga, tigi-isa sila. Syempre, yung pinagkaiba lang doon, yung PK form, of course, yung passport. Yun lang naman. The rest, mo na lang din, attach mo na lang din, same lang yung requirements. After nun, pwede ka nang ng appointment embassy. For biometrics appointment, mag-email lang po kayo dito. Ito po yung email nila. So, resipermit _ph@vfsglobal.com for the appointment. Yung mga nasa Pilipinas. Para may idea na lang din kayo, nag-email po ako sa kanila ng May 30, 2024. Parang prepared date ko is June 4, 2024. Pero, June 4, 2024 din sila nag-message sa akin. Nagbigay ng schedule, which is, binigay nilang schedule ay June 12, 2024. Yan, sabay na yun si Sofia at si Donald. Guys, kung ano yung inattach nyo doon sa Interfinland, yun din yung ibibigay nyo doon sa kasama ng mga bata. So, syempre, hindi nyo na kailangan pa ng affidavit kung ang kasama naman ay parents. Kung parents. Pero pagka iba yung kasama ng mga bata, kukuha kayo ng affidavit. Yun. Mag-message kayo kay Miss Maria. Ilalagay ko dito yung email niya, guys. Dito na tayo sa may visa fee. Visa nila, per visa ha, 14,750. So, i-times 2 mo lang yon. So, 29,500. Yan yung sa visa. Tapos, aside from visa, pagbabayad din tayo for processing ng visa. Yung amount nun ay 5,000, yung price nun ay 5,220. Tapos, times nyo lang sa times 2. So, 10,440. And then, meron din silang delivery fee, which is 380. At dalawa yung binayaran ko. So, bawat isa may delivery fee. At 760 naman yon in total kasi 380. Tapos nagpa-photocopy yung papa ko, 5 pesos each ata isa. Photocopy yun ha. So 45 and total of 40,745 lahat ng nagastos namin for biometrics. Para may idea kayo guys,
nagpa-biometrics sila June 12 at na-approve yung visa nung mga anak ko ay July 23, 2024. At yung card nila, yung resident card ng mga anak ko ay na-delivered July 31, 2024. So, yun lang guys. At again, gusto ko lang po magpasalamat sa sumusuporta po sa channel ko. At welcome po sa mga new subscribers ko. At sana makagawa pa ako ng more vlogs about Finland. Gusto ko lang din i-share yung happiness ko kasi tapos ko na yung Layoy-Toy ako. So, thank you. Natapos din. So, lagi nyo tatandaan guys na kapag may inumpisahan ka, may matatapos ka. Mas maganda pa rin na subukan mo yung isang bagay para malaman mo yung result. Kasi naman, gusto mo siya, iniisip mo lang siya pero hindi mo siya ginagawa. So parang double failure yun guys kasi hindi mo na na-experience, hindi mo pa malalaman kung result. Imagine mo naman, 'di ba? Nag-success ka pala. So ganun lang. Minsan mag-take risk lang din talaga pero kailangan maging responsible tayo kung ano yung pinili nating decision sa buhay. So ganun lang guys. Thank you so much again. Bye-bye. Love you all.